As we continue with our program, we are thrilled to introduce a special segment, something new in our assembly. For the first time, we have invited a motivational speaker to inspire and empower us with valuable insights that can help us grow, not just as cooperative members, but also in our personal and professional lives. Moving forward, for us to know more about what, our guest speaker for today, let us all watch this video. Lloyd Abria Luna, popularly known in social media as hashtag Pambansang Inspirasyon, is an international motivational speaker and comedian, author of 10 self-help books, television talk show host at Global News Network, former newspaper and magazine columnist, songwriter, speechwriter, publisher, serial entrepreneur, and life mentor. He has motivated and inspired more than 500,000 people across Asia since 2005, appeared in more than 200 media interviews, and featured as a motivational keynote speaker in over 1,000 conventions, conferences, seminars, and workshops. His distinctions include Collegiate Ambassador for Peace awarded in South Korea, Knights of Rizal Leadership Institute Achievement Medalist, Exemplary Citizen of Gumaka, Quezon, Philippine National Police Leadership Award, Organized Response for the Advancement of Society, ORAS Awardee on Entrepreneurship, 2012 Most Outstanding Motivational Speaker, 2012 Most Outstanding Author, 2012 Inspiring Young Male Motivational Speaker of the Year, 2012 Most Outstanding Training Service Provider, SM Supermarket Brand Ambassador, and 2013 Most Inspiring Young Male Professional of the Year. At age 31, he was nominated as one of 2013's 10 Outstanding Young Men of the Philippines. Ladies and gentlemen, to give you an amazing inspirational performance, here is your Pambansang Inspirasyon, Lloyd Luna. Hello, good morning. Maraming salamat po sa lahat ng pumalakpak. Sobrang hina, naka-bad trip. Wala pong mas malakas? Gusto ko marinig yung palakpak ng gustong manalo sa raffle. Okay, so sobrang saya ko po na na-invite ako para mag-talk ngayong araw na ito. Kung hindi po kayo masaya, problema nyo na. Dahil masaya man kayo, malungkot kayo, bayad na po ako. Nung ako po inimbitahan dito, sabi po ang sekretary ko, Sir, mayroon kayong invitation. Sabi ko, saan galing yan? ICDEC po. Sige, sa lahat ng appointments na tatapat sa event ng ICDEC, i-cancel mo na. Sir, sure po kayo, medyo maliit po yung bayad. Sige, pag-isipan muna natin. Sabi ko po sa kanya, pupunta ako kasi infanta yan. So, nandito po ako ngayon kasi bored na bored ako sa bahay. Okay lang po ba na nandito kayo ngayon? Gusto ko marinig yung parang gusto magkapera ngayong araw na to? Okay, wag po kayo mag-alala, hindi po ako mamimigay. Pero maya-maya po, mamimigay ako ng libro. Sino po may gusto ng libro? Libre. May bayad? Libre. May bayad. Dami rin po palang hindi nakakaluwag dito sa inyo, ano? Anyway, ako po ay magsasalita at sana po ay mag-enjoy kayo. Ang ayaw na ayaw ko po sa lahat, kapag may mga ganitong pagtitipon, yung tinutulugan lang yung mga seminar. So okay lang po ba magkasiyahan lang tayo? Kahit walang matutunan? Parang dapat meron, Father, no? Okay, sige, so lagyan natin ng konti. Lagyan natin ng konti. Sige po. So maya-maya, mamimigay ako ng libro, ipaalala nyo sa akin, ha? Ha? Okay lang po? Sige po. A couple of years ago, ako po ay privileged na-invite sa TV show ni Boy Abunda. Ang unang tanong po sa akin ni Boy Abunda, Lloyd, kumusta? Ulat na gulat po ako, napasagot ako, Tito Boy, okay naman. Anong question mo?
Isang oras kaming gano'n, nakakapagod pala yung ginagawa niya. Tulad ng alam niya na, kapag ka nag-guest ka sa mga ganyan, sunod-sunod na yan. So, ang next na appearance ko sa ABS-CBN. Yan. Familiar naman po kayo dyan kasi sarado na yan. Tama po ba? Pagkatapos po niyan, nag-guest na naman ako. Ang appearance ko na sumunod, sa DZMM naman. Yan. So, tulad ng alam niya na, sarado na rin po. So, siguro po alam niya na kung anong next na magsasara. Father, lahat ng pinupuntahan ko, nagsasara eh. Punta ka ng CNN, sarado na rin. Pero meron pong isa na hindi pa nagsasara. Ang tawag po dyan ay GMA7. So, noong 2020, ako po ay naimbitahan para mag-talk tungkol sa paano ma-achieve ng mga tao yung goals nila sa buhay nila. Di sabi ko, ganito yung gagawin ninyo. Ang problema lang, hindi ko nasabi sa GMA7, by March 2020, magkaka-COVID. So lahat po ng mga tao, hindi natuloy yung mga plano nila. Ako po yung sinisisi, hindi na ako kakabalik ng GMA7. Kaya po nandito ako ngayon para magtrabaho uli. Pinapakita ko po yung video para po ipapatunayan sa inyo na sikat po ako. Ganito lang po itsura natin pero sikat po ako. Sa lahat po na hindi nakakaalam, taga Quezon ako ha. Siyempre hindi ko talaga matanggihan itong event na ito kasi asawa ko taga Infanta. Yun, taga-Infanta. Tama ba? Tama ba, Father? Yung asawa ko taga-Infanta, no? Sure. Nandiyan siya sa inyo, sa audience. Tingnan nyo lang, hanap kayo ng maganda. Taga saan? Tungguhin? Ha? Anong pangalan? Parang interesado ka. Mamaya pag-usapan natin. Basta niya siya nanonood siya. Siya nga nagtulak sa akin papunta dito. Siyempre, sobrang lakas ng asawa ko sa akin. Ayun lang. So, yun. Okay na po siguro yung talk ko. Okay na po ba? Hanggang doon na lang? Ha? Ha? Yung budget ninyo hanggang doon lang eh. So, tuloy! Okay, tuloy. Tuloy naman pala eh. Di sige. Tignan natin kung anong susunod dito. Ako po ay may television show sa Aliw Channel 23. Kung hindi nyo po ako napapanood, malamang wala po kayong TV. So, nasa TV po ako, nasa radyo din ako. Kung hindi nyo napapakinggan sa radyo, wala rin kayong radyo. Pero this year, nagbalik po ako sa TV Channel 23. Panoorin nyo lang po every Saturday, 3 p.m. Yun po yung schedule ng aking program. Okay lang po ba maanyayahan ko kayo na tumayo? Lahat tumayo? Okay. Lahat po ng kamay ninyo, pakilagay po sa tabi. Sa tabing yan. Tapos, pakishake po. Pakishake yung kamay. Ganito. Yan. Ma'am, dalawa yung kamay ninyo. Isa lang ako kasi may hawak akong mic. Oo. Dalawahin mo yung sayo. Lahat po ng stress sa buhay ninyo, i-shake nyo. Sa side. Stress sa mga kapitbahay na chismosa. Sa taas. Stress sa mga kasama sa bahay, sa mga kaibigan, may utang hindi pa bayad. Sa harap. Stress. Stress sa mga boss nyo kung nagtatrabaho kayo. Okay, sa side. Okay, tapos stop nyo po dyan. Tapos, ituro nyo po yung hintuturo sa taas. Yung kaliwa po, yung kaliwa. Yan. Tapos yung kamay nyo, nakaganyan. Yan. Okay, 1 oras po tayong ganyan. Okay lang. Hindi pa. Maglalaro po tayo. Yung inyong hintuturo, pakitaas pa, pakitaas. Yung hintuturo po ninyo, ipatong ninyo doon sa nakabukas na palad sa katabi nyo. Yan. Ma'am, pakipatong na. Ma'am, pakipatong na. May katabi kayo, di ba? Ipapatong nyo lang yung... Ma'am, kasi baliktad yan sa'yo, director. Yan. Patong mo. Shh, huwag nyo pong ganunin. Sabi ni Lola, oh my God, na-miss ko yun. Okay, sige. Tapos maging sensitive po kayo sa kapwa nyo membro, pag hindi katangkaran, ibaba po ninyo. Tapos pag wala po kayong katabi, Lola, ibaba nyo na yan kasi mukha kayong ewan dyan. Eh. Oo, yan. Bibilang ako ng 3, ilan? Bibilang ako ng 3, ilan? Pagkatapos ng 3, ang gagawin ninyo, yung daliring nakapatong sa kamay nyo, hulihin nyo. Pero dapat, yung daliri ninyo, hindi mahuli ng kabila. Okay, ready? Ulitin ha.
Nakapatong yung daliri, huhulihin. Pero yung daliri ninyo, iiwas ninyo. Ready? Bibilang ko ng 3. Ilan? Okay, ready? 1! Ma'am, kala ko naman nag-usap na tayo. Ilang bilang? Okay. Ready? 1, 2! Ma'am, pagkatapos po ng 3, ha? Oo. Huwag po yung masyadong magpagaling at wala pong premyo ito, ha? Ito laro lang. Okay. Ready? Starting position. And 1, 2, 2.5. 2.5 pa lang, Nay. 2.5 pa lang, ha? 3 yung usapan natin, ha? Okay. Ready? 1, 2, 3! Nahuli. Sino nakahuli? Galingan nyo. Yung pong mananalo, bibigyan ko ng iPhone. Brochure lang. Okay, ready? Starting position. 1, importante sa buhay yung focus. 2, kasi kapag nawala yung focus, mawawala talaga kayo. 3. Okay, maupo na po kayo lahat. Maupo na po kayo lahat. Palakpakan naman sa inyong mga nanalo. Oo. Nakakatawa yung ibang mga kasamahan ninyo, ano po? Yung hindi nila na-realize tapos na yung laro. Kasi nakikinig pa. Tanong, bakit ko po pinagawa sa inyo yung activity na yan? Tanong, bakit? Ayusin niyo po yung tanong para ayusin ko yung sagot. Tanong, bakit? Wala po ako sa ibang maisip So sabi ko, pwede na siguro yan. Pero mayroon akong gusto ituro sa inyo, isang napaka-importanting bagay. Sometimes sa buhay, you must learn to let go so you may catch something new. Maraming mga tao hindi makamove on, masyado nasaktan sa buhay, maraming nakaaway, maraming mga nagawang mali, hindi makapagpatuloy ng buhay. Kasi ang ginagawa nila, iniisipan nila yung mga bagay na natapos na. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Sa lahat ng mga bagay na natapos na, wala kayong magagawa na. Wala na siya. Amen? So, anong gagawin kapag tapos na? Kalimutan na at mag-move on na. Okay po yan? Noong 2018, ako po ay nakapunta sa New Zealand. Sino po dito yung familiar sa New Zealand? Opo, bago lang po kasi ito, so baka hindi kayo familiar. Opo, ako po yung nagpunta doon noong 2018. At ang aking pong ginawa doon, nung ako po yung nagpunta, may isa akong importanteng mission. Ang mission ko nung oras na yon ay maging kauna-unahang Pilipino makapagsalita sa Global Speaker Summit. Ako po ang pinakaunang Pilipino nakarating dyan at naging member ng Global Speakers Federation. Di po, ako na po yung papalakpak, nakakaabala pa ako sa inyo. Dito pala sa ICDEC Self-Service, So, pag nagustuhan ko yung sinabi ko, ako na yung bahala. Di naman ako na-inform. Yun. Tuwan-tuwa po ako nakapunta ko dyan sa New Zealand kasi first time kong makarating dyan sa continent na yan. Australian continent na po pala yan. Pagkatapos kong magpunta na sa New Zealand, tinanong ko po yung sarili ko, saan kaya pwedeng next na mag-coffee? So pumunta po ako ng Europe kasama yung family ko. Punta kami ng Venice, ganyan. Sa Europe naman. Ano pong naririnig kong inedit? Anong inedit? Parang may trust issue kayo? Parang gano'n. Nagpunta kami ng Europe, meron kaming mission naman dyan. Ang mission ko naman dyan, nung nagpunta kami ng Europe, ay maging kauna-unahang Pilipino na makapagsalita sa French and European Speakers Convention sa Paris. Yan. Nakakatawa po yan kasi first time ko makapagsalita sa Paris na mayroon akong interpreter. So, nag-i-English ako, ini-interpret ng interpreter ko. Ang problema lang, magkaiba kami. Ako po, nagpapatawa, yung interpreter ko, seryoso pa. So, hindi maintindihan ng audience kung kailan sila tatawa. But it's a very important experience for me. Ngayon, ready na po ako dyan.
In fact, nung pagkatapos ko magsalita dyan sa Paris, sa Europe, sabi ko 2020, tamang-tama yan. Gustong-gusto ko na magsalita sa iba't ibang mga bansa. Nagkaroon ng problema kasi pagdating ng 2020, alam niyo na, di ba? Bawal lumabas dahil sa classroom may batas. Hindi na po tayo nakaalis noon, ako nasa bahay lang. Hindi na tuloy yung mga plano ko pagpunta sa iba't ibang mga bansa. Pero nung 2022, masaya kami nagbiyahe ng asawa ko sa United Arab Emirates. So nagpunta po kami ng Dubai sa Sharjah para magbigay din ng speech nung time na yon. At nung oras na yon, ito yung nangyari. Ako yung naging kaisa-isang Pilipino nakapagsalita sa pinakamalaking book fair sa buong mundo at the time. Ay, saglit lang po. Huwag niyo pong palakpakan niya kasi maliit na bagay lang yan. No? So, mag-relax lang po kayo. Normally, ang pinapalakpakan nila yung susunod na slide. No? Yan. Nilagay ko po sa gitna ito dahil may atraso sa atin ito di ba? Natandaan niyo yung atraso nito. Yung nanalo tayo tapos iba yung in-announce. Natatandaan ninyo? So nilagay ko yan dyan sa gitna. Ngayon ako po nagtatanong, sabi ko sa buhay ko, ano ba yung bagay na ginawa ko na tama? Bakit parang nakuha ko yung mga bagay na gusto ko sa edad na ganito? Ano ba yung mga tamang ginawa ko sa buhay ko kung bakit deserve ko yung mga bagay na meron ako ngayon? Alam niyo po ang naging sagot? Kasi mas marami kang maling ginawa. Sabi ko, paano yun? Kaya mo nakuha yung bagay na gusto mo, hindi dahil mas marami kang tamang nagawa, kundi mas marami kang maling nagawa. And it's because of those mistakes na naitama ko that I was able to get what I want. Alam niyo po natutunan ko dyan sa buhay. Sometimes you wouldn't know how far you can go until you decide you want to go there. Hindi nyo po malalaman kung ano ang dulo kung hindi nyo pupuntahan. Kaya lang yung mga tao, minsan takot na takot magdesisyon sa buhay. Hindi na nagdidesisyon, kaya walang nangyayari sa buhay Hindi lumalaban. Sa buhay, kung gusto mo ng reward, kailangan mo ng risk. Pero may tanong ako sa inyo, kapag ang isang bagay, nagdesisyon kayo ngayon, tapos hindi nyo nagustuhan ng result, maganda ba or pangit sa inyo? Nagdesisyon kayo ngayon, pangit ang naging result, hindi nyo gusto. Good or bad for you? Clue, hindi siya bad. Sige, pag-isipan nyo pa, dalawa na lang yun, tinanggal na natin yung isa. Nagdesisyon kayo, hindi nyo nagustuhan ang sagot. Ang result, good or bad for you? Good. Kasi alam mo na hindi yun yung desisyon na magbibigay sa iyo ng gusto mong result. Tama? Paano? Tatapos sa yung result, hindi mo gusto. From there, pwede ka na mag-decide. Pero paano pag nag-decide ka ulit, tapos hindi mo pa rin gusto yung naging result? Good or bad for you? Maganda pa din, dahil alam mo, second time, mali yung decision mo na naglilid sa'yo sa isang bagay na hindi mo gusto. Paano pag pangatlong beses, nag-decide ka na naman, tapos hindi mo nagustuhan? Good or bad for you? Maganda pa rin, kasi alam mo na hindi yun yung decision na maglilid sa'yo sa isang bagay na gusto mo. Sa buhay, sa negosyo, dito sa cooperative ninyo, isa lang ang gusto kong sabihin. Sa process ng elimination, kapag lahat ng hindi nyo gusto, nauubos na, ang mga matitira na lang ang mga bagay na gusto nyo. Saka tatandaan nyo, hindi naman talaga kayo mapupunta sa tamang tao kung hindi kayo nanggaling sa mali. Tingin sa katabi. Tamang tao ba yan? Kasi kapag kaya na lagi mong kasama, tapos hanggang ngayon hindi ka pa matagumpay, malamang may kinalaman niyang katabi mo. Kasi natutunan ko noon, kung gusto ko raw maging matagumpay sa buhay, piliin ko daw dapat ang mga makakasama ko. So ulitin ko lang, tingin sa katabi. Kapag hanggang ngayon naghihirap ka pa, alam mo na kung sinong unang mong tatanggalin sa buhay mo. Ha? Andyan lang siya. Sa loob po ng 17 taon, nakapagsulat na ako ng 17 libro. Ngayon po, meron ako isang libro, ipamimigay ko. Sino pong may gusto ng librong ito? Sino pong may gusto? Sino pong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag nagbilang, dumadami.
Ulitin ko lang po, libre. May bayad. Libre. May bayad. Dami pala talagang mahirap dito sa inyo. Libre! Proud pa kayo? Proud pa talaga kayo. No? Sino may gusto? 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 Okay. Sige po. Sinong nagnakaw? Ano pang pangalan nung... Anong name mo? Anong name mo? Mercedes. Mercedes. Sige. Yaman-yaman ang pangalan mo, tapos nangunguha ka ng libro ng may libro. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige po. Maupo ka na po at umiinit ang ulo ko, ma'am. Sige po. Ano nangyari? Maraming may gusto, isa lang nakakuha. Tanong, bakit? Anong isa lang yung libro? Isa lang ang may gusto, isa lang ang tumayo, isa lang yung naglakas loob. Kung hindi niyo nakuha yung libro na gustong-gusto ninyo pero hindi kayo tumayo, meron tayong problema. Pero kung hindi niyo nakuha ang librong yon, huwag ikasama ng loob. Kasi sa buhay, may karma. May Mercedes, ready ka na? Ready ka na? Ito yung gusto kong ituro sa inyo. If you want to get something, you have to stand up. Leave the crowd. Pakibasa po ng malakas. Yan. So, kailangan nating kolektahin, no? Yung bayad. Ma'am, kailangan ng bayad nito. Tingnan mo naman ang ibabayad sa akin, no? Mani. Cash lang po yung tinatanggap ko. Si Ma'am Mercedes ba, may isang bagay na ginusto? Siya ba'y tumayo? Iniwan kayo, kinuha ang gusto. Bayad na ba? Kailangan natin na, no? Cash. Ha? Maghahanap pa ng pambayad. Maghahanap ka pa ng pambayad. So, hindi mo ako mababayaran ngayon. Mamaya na lang. O, sige. Palakpakan niyo si Ma'am Mercedes. Mga 5 taon ko nang ginagawa yung activity na yan. Ngayon lang, dito ko lang na-experience yung hindi ako binayaran. So, hindi ko po kayo makakalimutan. Lalo ka na mapopost kita. O, palakpakan niyo ulit si Ma'am. Ito yung gusto ko ituro sa inyo, ha. Sa buhay, ang tunay na tagumpay hindi nadadaan sa lakas ng sigaw at paghihintay. Ito'y kinukuha ng inyong mga kamay. Pwede ding malilikot ang kamay, no? Alam niyo po ba na hindi talaga ako magiging speaker kasi mahiyain ako? Tapos nung nabalitaan kong binabayaran pala to, biglang nawala yung hiya ko. Sabi ko, makakapagsalita na nga. Kasi nung ako po ay nag-aaral pa, hindi ko po gusto yung kurso na kinuha ko. Sino pong may gusto ng kurso na kinuha ko para sa akin, sa tingin nyo? Pinagbibintang ang nanay ko. Kasi ang kinuha kong kurso, napakadali lang ang kurso na kinuha ko no college. Electronics and Communications Engineering. Dali lang. Akala ko nung high school pa lang ako, mahirap yung mathematics, yung math. Diyos ko, nung nasa college na ako, mas mahirap pala. Oo. Easy yung kinuha ko. Sino may gusto para sa akin? Kapatid kong panganay. Sino mga panganay? Taas ang kamay. Pakialamera yung mga yan eh. Daming alam ng mga yan eh. Sino mga bunso? O di ba binuli tayo ng mga panganay na yan? Pero hindi talaga engineering ang pangarap ko, hindi maging engineer. Tanong nyo kung anong unang pangarap ko. Ayusin nyo po yung tanong. Maging jeepney driver. Buti hindi nagkatotoo. Isipin mo pagkatapos ang toko, mamamasada pa ako. Yanong hirap, no? So pinalitan ko yung pangarap ko nung hindi ako naging jeepney driver. Ang ikalawang pangarap ko, maging pari. Maging pari yung ikalawang pangarap, Father. Bago ako pumasok sa kumbento, narinig ko, pag gwapo ka, may hirapan ka.
Ay sabi ko naman, ayaw ko mahirapan. So sabi ko, oh my God, I cannot. So Father, ikaw ba'y nahirapan? Hirap na hirap. Abay, gwapo si chairman. So hindi ako naging pari. Ikatlong pangarap ko, maging professional musician. Mag-enroll sana ako sa UST, Conservatory of Music, kasi yung parents ko, conservative. Ayun, hindi naman ako natuloy doon. Tanyo kung bakit. Mahal pala doon, 100,000 per sem. Diyos ko, nung nasa cashier na ako, doon ko lang naalala, mahirap lang kami. Eh di lakad ako ng lakad, kalalakad ko, napunta ako sa PUP. Alam niyo yung PUP? Parang UP. Ayun, doon ako napunta, tumuha ako ng engineering. Question, naging engineer ba ako? Maka hindi kayo, parang sure kayo na hindi ako naging engineer. Naging engineer ba ako? O sige, hindi. Masaya na. Masaya na kayo. Hindi ako naging engineer kasi tanong niyo muna kung bakit. Makahusga kayo, kala nyo. Tanyo bakit? Yun, yan din kasi yung tanong sa akin ng nanay ko, bakit di ako naging engineer? Ang sabi ko sa kanya, anong usapan natin, Nay? Ang sagot ko, magtapos. Eh, tapos na ako. Sabi niya, hindi ka ba magbo-board? Sabi ko sa kanya, Nay, 5 taon akong board na board, dadagdagan mo pa? Nanay kasi yung tawag ko sa kanya nung mahirap pa kami. So sabi ko sa kanya nung isang araw, Mom, ayoko na mag-board. Yun. So hindi ako naging engineer. Pero ang totoo nung, kaya hindi ako kumuha ng exam, ng board exam, ayoko po kasi talagang mapasama sa top 10. Sabi ko, 10 na lang, sisingitan ko pa. Pero ang totoong dahilan, kasi nandito si Father, magsasabi na ako ng totoo, Father. Hindi ako naging engineer kasi hindi ako nag-board. Meron ako natutunan sa buhay. Kung ayaw mo bumagsak, huwag ka mag-take. So, hindi po ako bumagsak. Ang problema lang, hindi rin ako pumasa. Eh, sa buhay pala ganito, kapag wala kang taya, huwag kang umasa na ikaw ay tatama. So, life is about taking a risk. Kung komportable kayo ngayon sa buhay ninyo, kalimutan nyo muna yung komportable kayo. Kasi lahat ng taong komportable, hindi masyado nagiging maganda ang buhay sa mga susunod na panahon. Kasi ang kalaban ng tagumpay ay hindi kahirapan, kundi yung pagiging komportable. Ako po'y naniniwala, once you feel comfortable, that's the beginning of your fall. Yeah. Nakakatuwa po kayo no, kapag ka-English may delay, no? Mga 8 seconds. No? Naglo-loading pa. Naglo-loading pa. So hindi talaga ako magiging speaker. Until noong 2003, no, ako po ay nagtrabaho sa opisina ng Presidente ng Pilipinas sa Malacanang noong 2003. Noong 2003 po, naging technical ako assistant sa Malacanang. So, totoo po ito, walang biro to. Noong nasa Malacanang pa kami, ang buhay namin, ang saya, no? So, kilala nyo na kung sinong aking presidente, no? Si Erap. Si Erap. Anong unang trabaho ko sa Malacanang? Tanong nyo, ano? Ay, hindi, papahulaan ko na lang. Tapos yung makakahula, bibigyan ko ng cash, 5,000. Oh, anong unang trabaho ko sa Malacanang? Anong ginagawa ko? Sige po, sagutin nyo lang. 5,000 cash to, pag nahulaan nyo. Anong trabaho ko sa Malacanang dati? Anong ginagawa ko? Yung mga sumasagot, malaki ang pangangailangan nito. Nag-aarimuhan. Writer, mali po. Janitor, ang baba ng tingin mo sa akin. Sir, ferrosulfate, hindi yun, gamot yun. Ano sabi ni sir?
Layason. 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 Layas ng layas yan eh. Mali din po, mali. Parang sinasabi mo kaya ako umitim dahil layas ako ng layas. Eh, no? Okay. Mali po, mali po. Nakaisang oras na ba ako? Wala pa po. Mga hurado, tama na? 1 hour na ako kasi 100,000 to pag nag-extend ako. Ay hindi, ganito na lang, mag-Q&A na lang tayo. Baka may question sila dyan sa ano. Q&A po tayo, question and answer. Sino pong may tanong? Tama, no? Parang, no? Hindi lang ano. Sino pong may katanungan? Wag lamang pong mathematics yung tanong. Ha? Meron. Ayun si Sir. Sir, ano pong nararamdaman nyo? Ay, hindi pala. Oh. Iihi pala. Diyan. Uy, nag-enjoy ba kayo? Natuto naman kahit konti. So, konti talaga. Ayan, meron dyan. May magtatanong dyan. Kuha ka na lang. Wag yan, si Ma'am Mercedes. Mainit ang ulo ko dyan. Wag dyan. Wag ka kasi kakain ng mani pag ako yung nagtutok. Kita mo, kita mo. May ambulance dyan sa labas ha, pag hindi ka na Ayun, si Sir. Good morning po. Morning. Bilang isa pong speaker na madami ng experiences, ano pong mabibigay mo po bilang motivation para po sa mga susunod na mga pinuno, gaya po namin na gusto pong tumulong at gusto rin pong maging kagaya nyo na naabot na ang mga kagustuhan nilang mga goals? Wala naman. Next question. Wala. Ano ang advice sa mga kagaya nyo para maabot yung gusto nyong gano'n? Ha? Maabot po namin yung mga goals po namin bilang isang kooperatiba din po. Okay, sige. Huwag kayong magpapadistract sa mga bagay na hindi importante. Okay? Pag tinignan niyo ang buhay, marami kayong pwedeng gustong mangyari, marami kayong pwedeng gustong gawin. Kaya niyo naman gawin, especially kung meron kayong skill. Kaya lang sa buhay, hindi pagalingan eh. Hindi pagalingan at hindi paramihan ng talent. Sa buhay, kailangan mo na tinatawag na diskarte or strategiya. Tandaan nyo, kahit gaano ka katalentado, kapag ikaw ay walang diskarte, hindi ka pa rin mananalo. So mas gugustuhin ko pa yung tao madiskarte na walang talento kasi nagukuhan lang yung gusto nila. Kasi meron silang diskarte. Meron silang mga bagay na ginagawa na tama kahit hindi sila talent. So tandaan nyo sa buhay, hindi importante kung matalino ka. Kasi ako nga, hindi masyado eh. Pero kailangan may diskarte ka. In other words, dapat alam mo yung hakbang na gagawin mo. Saka tandaan mo, it's about priority. Hindi lahat na maganda ay tamang priority. Pili ka lang ng gusto mo at gawin mo yon ng masinsinan. Kasi sa buhay, pag mas marami kang gusto, mas wala kang nararating. Good. Thank you. O dito naman sa mga ninang ko, ninang sa kaninong ko, dito sa ano. Mga direktor yata to, mukhang hindi ako mababayaran ah. Sir, ma'am. Yan, dito naman sa kabilang side.
Ayan, nagtuturuan na sila. Nagtuturuan na sila. Ayaw. Yan, napilitan tuloy. Wag yan, baka hindi ako pakainin. Ang tanong namin, saan daw mabibili yung book mo? Po, Yung libro mo, saan daw mabibili? saan mabibili yung libro? Oo. Ay nako, hindi ako nagdala. Yan. Kasi nga akala ko walang pambili itong mga ito. Ay, di papahingin mo na lang kami. Ano ma'am, mag-usap tayo kung saan mabibili. Baka sa National Bookstore, minsan mayroon. Oo. Mag-consign na lang ako sa inyo. No? Consignee. Di ba pwede? Thank you, ma'am. Oh, wala na kayong question kasi pauwi na ako. Wala na? Ay, si ma'am, meron. Ma'am, doon yung pong maganda doon, yung magandang dalaga. Yung magandang dalaga sa likod. Yan. Ma'am, yan. Magandang dalaga. Tayo ka, ma'am. Yan. Ay, sorry, dala na. Sana totoo po. Magandang Ma'am, tanghali. umaga pa po. Sir, Umaga. tatanong ko lang po sa iyo. Narinig ko po sa iyo, sabi mo, tamang diskarte para umunlad. Pero may mga tao na magaling dumuskarte, naninira naman ang iba. Kayo po ba ay nakasira sa ibang tao bago kayo nakarating diyan? Ay, nako. Nandito po ba yung pinatutungkulan ninyo? Pag-usapan natin siya. Andito ba siya? Hindi, tandaan nyo, hindi nakakagwapo yung gumagwapo lang kayo kasi may ibang nasisira. Yun lang yung lagi nyo tatandaan, ha? Hindi nakakagwapo yung isang bagay na meron kayo natatapakan kaya kayo umaangat. Yun ang hindi tunay na tagumpay. So, hindi ako papur doon. Kung gusto mo maging matagumpay, sarili mo lang yun, dire-diretso ka lang. Walang kinalaman ng iba. Kasi nakita ko po sa inyo kanina, masaya po kayo, masarap pakinggan. Parang success po ninyo, ay nakuha ninyo na parang maayos. Pero may mga tao po minsan na naging idolo ko sila. Pero ang diskarte ngayon, magtagumpay lang, naninira naman ang iba. Hindi yun, ma'am, hindi nagtatagal yun. Hindi nagtatagal Salam- yun. Pag ang tagumpay mo ay nanggaling sa paninira, diskarte, hindi lahat ng diskarte, tamang diskarte, ha? May diskarte na tama na nakakasama, para sa kanya lang yung nakakabuti, mali yun. Ang pinag-usapan natin diskarte dito, pang matagalan. Tandaan nyo, pag matagalan, dapat kapag umangat kayo, wala kayong tinapakan. Kasi hindi naman kailangan may tapakan kayo para umangat kayo. Minsan, kailangan nyo lang tumalon. Sana po'y narito siya at nang maidolo ka niya at baguhin na niya ang kanyang ginagawa. Sige po, kung sino man po siya, sana makilala namin siya. O dito naman, yung pinatutungkulan ni ma'am. O, tamang diskarte na hindi nakakasama, ha? Oo. Okay na? Okay, sige. So, thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. Sana ay nag-enjoy kayong lahat. Happy anniversary at maging matalinong, maging matalino sa inyong pagpili ng mga leader ninyo, ha? Good luck sa inyong elections. Thank you. Ay, okay lang ba mag-selfie ako? Ha? Kasama po ba kayo? Kaway! 1, 2, smile! Salamat, ICDEC!